Sa gabing tahimik ng Makati, isang kondo ang naging sentro ng bangungot ni Miguel at Isabel. Matapos ang isang masayang anibersaryo, nagsimula ang kanilang laban sa isang nilalang na sumisipsip ng kaluluwa. Habang sinusubukan nilang labanan ang takot, natutunan nilang kailangan nilang magtulungan upang magtagumpay. Panoorin ang buong kwento at alamin kung paano nila hinarap ang nilalang na nagdudulot ng kanilang mga bangungot. Isang gabi sa Makati, sa isang cozy na kondo, nagdiriwang sina Miguel at Isabel ng kanilang 3 buwang anibersaryo. Ang kondo ay may modernong disenyo. May mga malalaking bintana na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Matapos ang masarap na hapunan ng sushi at ramen mula sa kanilang paboritong Japanese restaurant, nagdesisyon silang manood ng pelikula. Pinili nilang panoorin ang isang romantic comedy habang nakaupo sa malambot na sofa ni Isabel. Habang natutulog si Miguel sa sofa, biglang nagising siya sa sigaw ni Isabel. Si Isabel ay pawis na pawis at nanginginig, tila galing sa isang masamang panaginip. "Isabel, anong nangyari?" tanong ni Miguel habang pinupunasan ang pawis ni Isabel. "Bangungot na naman," sagot ni Isabel habang humihikbi. Ikinuwento ni Isabel kay Miguel ang kanyang paulit-ulit na bangungot tungkol sa isang baluktot na nilalang na umuupo sa kanyang dibdib at sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Nangako si Miguel na poprotektahan niya si Isabel mula sa bangungot at niyakap niya ito ng mahigpit. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanilang bangungot. Sa gabi, nagdesisyon sina Miguel at Isabel na matulog ng magkasama upang mabantayan ni Miguel si Isabel. Ang kwarto ay tahimik. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Sa kabila ng pagsisikap ni Miguel na manatiling gising, nagigising pa rin si Isabel na sumisigaw tuwing nakakatulog si Miguel. Minsan ay nagigising si Miguel na nanginginig din sa takot dahil sa mga sigaw ni Isabel. "Kailangan natin ng tulong," sabi ni Miguel habang hinahaplos ang likod ni Isabel. "Hindi natin ito kayang mag-isa." Iminungkahi ni Miguel na magpatingin sila kay Dr. Santos, isang kilalang psychiatrist sa Maynila. Nagpa-appointment sila at agad na nagpunta sa klinika ni Dr. Santos. Nagreseta si Dr. Santos ng mga gamot para sa sleep paralysis ni Isabel upang maibsan ang kanyang mga bangungot. Binigyan din sila ng mga payo kung paano mas magiging maayos ang kanilang pagtulog. Ngunit sa unang gabi na uminom si Isabel ng mga gamot, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa unang gabi na uminom si Isabel ng mga gamot, tahimik ang buong kondo. Ang mga ilaw sa labas ng bintana ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob ng kwarto. Habang natutulog si Miguel, siya naman ang nagkaroon ng bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang nilalang na gumagapang paakyat sa kanyang katawan, pinaparalisa siya. Pilit na sumisigaw si Miguel ngunit walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Biglang nagising si Miguel nang aksidenteng masuntok siya ni Isabel sa kanyang pagtulog. "Miguel, nandyan siya," sigaw ni Isabel. Pagmulat ng mata ni Miguel, nakita niya ang nilalang sa ilalim ng kama. Agad siyang tumayo at sinubukang habulin ito. Ngunit bigla itong naglaho. Nag-usap sila ni Isabel at napagtantong hindi sapat ang mga gamot para mapigilan ang bangungot. Kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan upang labanan ang nilalang. Isang gabi nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Miguel at Isabel tungkol sa mga bangungot at ang mga nakaraang karanasan ni Isabel sa mga doktor. Ang kanilang mga boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kondo. "Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito basta bangungot," sigaw ni Isabel habang umiiyak. "Ginagawa ko ang lahat para matulungan ka," sagot ni Miguel, halatang pagod at frustrado.
Pinakalma ni Miguel si Isabel at sinabing hinding-hindi niya ito iiwan. Pangako hindi kita iiwan, magkasama natin itong haharapin, sabi ni Miguel habang niyayakap si Isabel. Kinagabihan nagising si Miguel at nakita ang nilalang sa kanilang kama. Agad niyang binalot ang nilalang sa isang kumot at pinaghahampas ito sa pader. Habang pinaghahampas ni Miguel ang kumot, unti-unting lumiit ang nilalang hanggang sa maging abo ito. Tapos na, sabi ni Miguel habang humihingal. Ngunit biglang nagising si Miguel at napagtantong isa lamang itong panaginip. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili habang yakap si Isabel. Sa kabila ng panaginip, patuloy na nararanasan ni Miguel ang mga bangungot ni Isabel. Minsan ay nananalo siya laban sa nilalang, minsan ay hindi. Ang bawat gabi ay nagiging isang laban para sa kanilang dalawa. Isang gabi, habang magkasama silang natutulog, napagtanto nila na kailangan nilang harapin ang nilalang ng magkasama. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot, sabi ni Isabel, habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Miguel. Kailangan nating magtulungan, dagdag pa ni Miguel, walang iwanan. Unti-unti nilang natutunan ang mga kahinaan ng nilalang. Napansin nilang natatakot ito sa liwanag at sa mga tunog ng kampana. Naglagay sila ng mga kampana sa paligid ng kanilang kama, umaasang ito ang magiging sagot sa kanilang problema. Sa bawat gabi, lalong nagiging matapang sina Miguel at Isabel. Kahit na natatakot sila, hindi sila sumusuko. Kaya natin to, sabi ni Miguel habang hawak ang kamay ni Isabel. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang mga paghahanda, hindi pa rin natatapos ang kanilang laban. Sa kabila ng mga bangungot na natiling magkasama sina Miguel at Isabel, patuloy na nagpoprotektahan sa isa't isa. Ang kanilang kondo ay puno ng mga kampana at ilaw na laging bukas, isang patunay ng kanilang walang hanggang pakikibaka. Natutunan nilang harapin ang nilalang at ang kanilang mga takot. Hindi na tayo magpapatalo, sabi ni Isabel habang hawak ang isang kampana. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. Sa huli, ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ang naging sandata nila laban sa mga bangungot. Kahit na hindi pa tapos ang kanilang laban, alam nilang hindi sila nag-iisa. Magkasama nilang haharapin ang anumang pagsubok na darating. Hanggat magkasama tayo, walang bangungot na makakatalo sa atin, sabi ni Miguel habang niyayakap si Isabel. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at lakas. Ang kwento ni na Miguel at Isabel ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtutulungan at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan, sa dilim ng gabi, laging may nagmamasid.